Naisip mo na ba kung bakit may mga taong umuunlad kahit hindi sila pinanganak na mayaman? Habang marami ang humihingi ng pera, ang isang tao ay humingi ng ibang bagay at dahil dito, nakatanggap siya ng kayamanan, karangalan, kapayapaan at karunungan na hindi pa nakikita ng mundo. Ang lalaking iyon ay si Solomon at ang hiningi niya ay makakapagpabago din sa iyong buhay pinansyal. Nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, nagdadasal ka. Pero pakiramdam mo ay natigil ang iyong buhay pinansyal? Siguro ang problema ay hindi kakulangan sa pera, ngunit kakulangan ng karunungan. At alam na ito ni Solomon, libu-libong taon na ang nakalilipas. Habang hinahabol ng mundo ang mabilis na kayamanan, mga shortcut at walang laman na mga pangako, ang tunay na mga lihim ng kasaganaan ay nananatiling nakatago sa malinaw na paningin sa mga salita ng Biblia. Sa video ngayon, matutuklasan mo ang kahilingang nagpabago sa isang batang hari, sa pinakamayamang tao sa kasaysayan, at kung paano ang prinsipyong ito ay maaaring maging susi sa iyong buhay pinansyal ngayon. Manatili sa akin hanggang sa wakas. Dahil sa huling punto, ibubunyag ko ang lihim na gumabay sa mga hari, pantas at mangangalakal sa loob ng milenya. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagkamit ng kalayaan sa pananalapi ay nangangailangan ng pagkakaroon ng maraming pera. Ngunit iba ang ipinakikita ng karunungan ni Solomon at ng buong Biblia. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa isang layunin na nakaayon sa Diyos. Si Abraham at si Solomon mismo ay hindi nagsimula sa kayamanan. Nagsimula sila sa pananampalataya, pagsunod at malinaw na pananaw, mamuhay ayon sa mas malaking plano. Hindi humingi ng kayamanan si Solomon, humingi siya ng karunungan, at tiyak na ang kahilingang ito ang nagbukas ng hindi maisip na mga pagpapala. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapaunlad ng mga makasariling proyekto, pinalalakas niya ang mga tungkuling may layunin. At kapag ang iyong puso ay nakahanay sa langit, ang probisyon ay nagsisimulang sumunod sa misyon nito. Ang kasaganaan, ayon sa Biblia, ay hindi isang wakas. Ito ay likas na bunga ng isang matatag na layunin. Maaring wala kang maraming mapagkukunan sa ngayon. Ngunit kung mayroon kang kalinawan sa misyon, praktikal na pananampalataya at kahandaang sumunod, ang mahirap sa ngayon ay maaring dumami. Ang kaunlaran na may banal na layunin ay nagsisimula sa ganito, sa simple ngunit sinasadyang mga desisyon. At doon, naiiba ang tunay na kayamanan sa ilusyon ng akumulasyon. Sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung paano ginawa ni Abraham ang unang hakbang sa paglalakbay na ito nang walang mga garantiya, ngunit may pananampalataya. Si Abraham ay namuhay ng isang ordinaryong buhay sa isang ordinaryong lupain na napapaligiran ng mga taong tinanggap ang kakapusan bilang kanilang kapalaran. Ngunit may nagbago nang tawagin siya ng Diyos na umalis sa kinaroroonan niya. Kahit na hindi niya sinasabi kung saan siya pupunta, hindi nakita ni Abraham ang mapa. Narinig na lang niya ang boses at sinabi niyang oo. Ang hakbang na ito ng pananampalataya ang siyang nagpapaiba sa mga nananatiling walang pagunlad, sa mga nagpapagana sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ni Abraham ay sumisira sa luhika ng modernong mundo na umaasa ng seguridad bago kumilos. Iniwan ni Abraham ang lahat para sa isang pangako. Hindi siya kumuha ng mana. Conviction lang ang kinuha niya. At ipinakikita ng Biblia na ang oo na ito ang naging daan para sa kanyang kaunlaran. Kapag sinira mo ang pagsunod sa kaisipan ng kakapusan at nagsabi ng oo sa plano ng Diyos, kahit na hindi mo nakikita ang katapusan, ginagawa mo ang kayamanan ng may layunin. Ngayon, marahil ang iyong pagtawag ay hindi upang lumipat sa ibang lungsod, ngunit upang baguhin ang iyong saloobin. Mula sa hindi ko kaya hanggang kung sinabi ng Diyos gagawin ko, iniwan ni Abraham ang kanyang comfort zone ng may pananampalataya
at bumalik na may kayamanan, layunin at walang hanggang pamana. At dinadala tayo nito sa susunod na prinsipyo, ang pag-unawa na ang kaunlaran ay hindi nagmumula sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ngunit sa kung ano ang ginagawa natin ng may pananampalataya at pagsunod. Ang susunod na hakbang, ang pagtuklas kung paano binago ng oo na ito ang lahat. Hindi ito ang mababaw na oo ng mga umaasa ng mabilis na pagpapala. Ito ay isang oo na may mga ugat na ibinigay ng may pagsunod, kagustuhan at pagkilos. Si Abraham ay hindi lamang nakinig, siya ay lumipat. At sa kilusang ito, kadalasang hindi nakikita ng mga mata ng tao, nagsimulang kumilos ang Diyos. Ang kaunlaran na may banal na layunin ay bumangon kapag huminto tayo sa paghihintay para sa mga ideal na kondisyon at nagpasya na kumilos gamit ang nasa ating mga kamay. Maaaring wala kang maraming pera, ngunit marahil mayroon kang isang bagay na mas mahalaga, pananampalataya, oras at kagustuhan. Ang masunuring puso ay higit pa sa isang buong pitaka. Ito ay kapag sinimulan mong ayusin ang iyong mga pananalapi, pagputol ng mga labis, pag-alis sa utang, at paggawa ng mga pagpipilian na may karunungan sa Biblia na magsisimula ang proseso ng pagpaparami. Ang maliliit na desisyon na naaayon sa mga walang hanggang alituntunin ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan na hindi kailanman mabubuksan ng pagsisikap ng tao lamang. Ang kaunlaran ayon sa salita ng Diyos ay hindi isang biglaang himala. Ito ay bunga ng isang binhing itinanim ng pananampalataya at dinilig ng may katatagan. At ang lahat ay nagsisimula sa isang taus-pusong oo na nagpapabago sa karaniwan tungo sa hindi pangkaraniwan. Sinabi rin ni Solomon na oo, ngunit humingi siya ng isang bagay na iilan lamang ang humihingi, karunungan. At kung ano ang sumunod na, ay ang ating tuklasin sa susunod na seksyon. Nang nagpakita ang Diyos kay Solomon at nag-alok sa kanya ng isang bagay, hindi siya humingi ng kayamanan, tagumpay o katanyagan. Humingi siya ng karunungan. At ang pagpiling ito ang nagpahayag ng puso ng isang tunay na hari. Naunawaan ni Solomon na ang kayamanan na walang karunungan ay tulad ng isang lunsod na walang pader, mahina, hindi matatag, tiyak na mapapahamak. Ang karunungan ni Solomon ay ang pundasyon ng kanyang espiritual at pinansyal na kaunlaran. Binago ng kahilingang iyon ang lahat. Tuwang-tuwa ang Diyos sa pagpiling iyon na ibinigay niya sa kanya bukod pa sa karunungan, kayamanan, karangalan at kapayapaan. At dito nakasalalay ang lihim na nakatago sa kasulatan. Kapag inuuna mo ang walang hanggan, pinangangalagaan ng Diyos kung ano ang makalupa. Ang tunay na biblical financial literacy ay nagsisimula sa discernment. Alam kung ano ang uunahin, kung paano kumilos, kung kailan maghihintay, at kung kailan dapat sumulong. Ngayon, ang katumbas ng kahilingang ito ay maghanap ng direksyon bago maghanap ng tubo. Maging intensyonal, plano, humingi ng pangunawa sa halip na mga shortcut. Itinuro sa atin ni Solomon na ang tagumpay ay nagsisimula sa loob, sa isip at espiritu. At ang karunungan na ito ay hindi eksklusibo sa kanya. Ito ay magagamit ng sinumang taos-pusong naghahanap nito. Sa susunod na paksa, mauunawaan mo kung paano ilapat ang karunungan na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay pinansyal. Ang karunungan ay hindi lamang isang espiritual na kaloob. Ito rin ay isang hanay ng mga gawi. Itinuro sa atin ni Solomon na ang matalinong mga desisyon ay nagsisimula sa pagpaplano. Bago magtayo ng templo, inayos niya ang kanyang mga mapagkukunan. Bago manghusga, nakinig muna siya, at bago kumilos, nagmuni-muni siya. Ang Christian financial mindset na ito ay kabaligtaran ng impulsiveness na sumisira sa napakaraming tahanan ngayon. Inaanyayahan tayo ng Biblia na maging mga katiwala, hindi lamang mga mamimili. Nangangahulugan ito ng pagtatakda ng mga layunin, pagbabawas ng basura at paggamit ng kung ano ang mayroon tayo ng may layunin.
Kadalasan, hindi pera ang kulang, ito ay direksyon. Ang pag-aayos ng ating mga pananalapi, pagpaplano ng mga pamumuhunan na may karunungan sa Biblia at pag-iwas sa hindi kinakailangang utang ay mga espiritual na gawain dahil ipinapakita nito ang kapanahunan at paggalang sa mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang espiritual na katalinuhan sa pananalapi ay nagsisimula sa maliliit na aksyon. Hindi mabilis na binuo ni Solomon ang kanyang pamana, ngunit may karunungan at pasensya, ang parehong naaangkop sa iyo. At higit pa riyan, ang iyong kaunlaran ay hindi dapat huminto sa iyo. Ito ay may mas malaking layunin, at yun mismo ang ating tutuklasin sa susunod na punto kapag ang kasaganaan ay tumigil na sa wakas at naging instrumento ng pagbabago. Ang kasaganaan na nagmumula sa Diyos ay hindi kailanman baog. Nagbubunga ito, umaabot at nagbabago. Si Abraham ay pinagpala na maging isang pagpapala. Si Solomon ay umunlad upang itatag ang katarungan at kapayapaan sa kanyang mga tao. Ang Biblia ay hindi nagsasalita ng kayamanan bilang isang bagay na makasarili, ngunit bilang isang kasangkapan sa mga kamay ng mga taong ang puso ay nakahanay sa langit. Ang walang layunin na akumulasyon ay nagiging walang kabuluhan, ngunit ang may layuning kaunlaran ay nagiging isang pamana. Sa mga araw na ito, nakikita natin ang marami na naghahanap ng kayamanan para lamang sa kanilang sarili, at doon naliligaw ang plano. Dahil ang tunay na espiritual at pinansyal na kaunlaran ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari mo, ngunit sa kung ano ang pinapayagan mong dumaloy sa iyo. Kapag ang iyong pananalapi ay ginagabayan ng pananampalataya at layunin, ang epekto ay dumarami sa iyong pamilya, iyong komunidad at sa mga susunod na henerasyon. Ginamit ni Solomon ang kanyang karunungan sa pagbuo, pagtuturo at impluensya. Kaya mo rin, ngunit kailangan mong ilipat ang iyong pagtuon mula sa pag-iipon tungo sa pagpapala, mula sa pagpapayaman hanggang sa pag-iwan ng legacy. Sa susunod na seksyon, tuklasin natin kung paano paramihin ang mayroon tayo ng may banal na layunin, pagbabago ng mga talento at mapagkukunan sa mga binhi ng epekto. Dahil kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay ay hindi para lamang sa iyo. Sa talinghaga ng mga talento, hindi pinuri ni Jesus ang mga nagimbak, kundi ang mga dumami. At ang prinsipyong ito ay nananatiling totoo. Lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos ay may mas malaking layunin kaysa sa simpleng pag-iimbak. Kaalaman, kasanayan, pagkakataon, ito ay mga buto. At ang pagpaparami ay nangyayari kapag nagtanim ka ng may intensyon. Ang pagpaparami ay hindi lamang tungkol sa pamumuhunan ng pera, ito ay tungkol sa pamumuhunan sa lahat ng bagay na may layunin. Pinarami ni Solomon ang karunungan, istruktura at impluensya. Maaari mong paramihin ang oras, mga regalo at pangitain. Sa halip na kumonsumo ng walang pag-iisip, pinipili ng matalino kung saan itatanim. Itinuturo ng Biblia na yaong naghahasik ng may pananampalataya at layunin ay umaani ng maraming pagpapala. At kabilang dito ang negosyo, mga relasyon at pinansiya rin. Lahat ng bagay na inilagay sa mga kamay ng Diyos ay umuunlad ng may layunin. Ngayon ang pagpili ay nasa harap mo. Gamitin ang iyong mga mapagkukunan upang mapanatili ang isang ordinaryong buhay o paramihin ang mga ito upang matupad ang isang tungkulin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paggastos at pamumuhunan, sa pagitan ng surviving at thriving. At dahil ang bawat pag-aani ay nangangailangan ng matatag na ugat, sa susunod na paksa ay matutuklasan mo kung ano ang tunay na nagpapanatili ng isang maunlad na buhay, pasasalamat at espiritual na pagkakahanay. Ang lupa kung saan umuunlad ang tahimik na kayamanan. Sa tuwing nakakamit ni Abraham ang isang tagumpay, nagtayo siya ng isang altar. Bago magpatuloy, huminto siya
magpasalamat at kikilalanin ang kamay ng Diyos. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang prinsipyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi ipinanganak mula sa kung ano ang iyong nakamit, ngunit mula sa kung sino ka sa iyong paglalakbay. Kung walang pasasalamat, maging ang kasaganaan ay nagiging pabigat. Kung walang espiritual na pagkakahanay, maging ang mga ari-arian ay nawawalan ng kahulugan. Si Solomon, sa kanyang maagang mga taon, ay nanatili ang kanyang pusong mapagpasakop sa Diyos. Sa pagkakahanay na ito ay umunlad ang kanyang karunungan. Ang espiritual at material na kaunlaran ay magkakasabay kapag ang puso ay nasa tamang lugar. Maraming nag-iipon ng pera, ngunit namumuhay ng walang laman. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin, ano ang pakinabang para sa isang tao na makamtan ang buong sanlibutan at mawala ang kaniyang kaluluwa? Ang sagot ay namamalagi sa paglalagay ng Diyos sa gitna, hindi sa mga gilid. Ang pasasalamat ay nag-uugnay sa atin sa lumikha. Ang espiritual na pagkakahanay ay nagpapanatili sa atin sa landas. Kapag pinagsama-sama mo ang pananampalataya, layunin at pang-araw-araw na pagkilala, ang itinayo mo ay magiging walang hanggan. Sa susunod na seksyon, tutuklasin natin kung paano maliligaw kahit ang pinakamatalino sa mga tao at kung paano maiiwasan ang tahimik na pagkakamali na nagnanakaw ng mga pagpapala mula sa mga kamay ng marami, ang pagmamataas at pagiging makasarili. Sa kasagsagan ng kanyang kayamanan, tumalikod si Solomon sa pinanggalingan na nagpaunlad sa kanya. Ang kanyang puso, na minsang napuno ng takot, ay nawala sa mga alyansa, labis at pagsasarili. At sa pagtatapos ng kanyang buhay, ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay nag-iwan ng babala. Ang lahat ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Ang tunay na bitag ng kaunlaran ay hindi kakapusan. Ito ay ang ilusyon na mabubuhay tayo nang hindi umaasa sa lumikha. Ilan sa ngayon ang naniniwala na ang kanilang katalinuhan, ang kanilang mga pamumuhunan o ang kanilang network ay sapat na upang magarantiya ang katatagan. Nakalimutan nila na ang pagpapala na walang layunin ay nagiging pabigat. Ang seguridad na walang pagpapakumbaba ay nagiging pagbagsak at ang kasaganaan na nagmumula sa isang mapagmataas na puso nagtatapos sa kaagnasan mula sa loob. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga nagkakamali, ngunit itinatakwil niya ang pusong hindi na kumikilala sa pangangailangan nito sa Kanya. Nakita ito ni Solomon mismo at iyan ang dahilan kung bakit nag-iwan siya sa amin ng napakalakas na payo sa kawikaan. Bago ang pagkahulog, ang puso ng isang tao ay palalo. Ang babala ay tunog. Kung siya man ay naligaw ng landas, tayo rin ay napapailalim dito. Ngunit mayroon din tayong pagpipilian bumalik. At kung babalik tayo sa sentro, sa banal na karunungan, mababalik natin ang ating mga kilos. At iyon ang nagtatapos sa ating paglalakbay, pagsasama-sama ng pananampalataya at pagkilos upang maranasan ng tunay na kalayaan na may layunin. Nakita mo na hindi nagsimulang humingi ng kayamanan si Solomon, humingi siya ng karunungan. Hindi nagsimula si Abraham sa mga mapagkukunan, nagsimula siya ng may pananampalataya. At wala sa kanila ang naghanap ng makatarungang kaaliwan, naghanap sila ng layunin. Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo? Ilang desisyon ang ginagawa mo araw-araw nang hindi sumasangguni sa karunungan ng Diyos? Gaano kadalas mo hinahabol ang mga mabilisang pag-aayos? Habang binabaliwala ang mga lumang lihim sa iyong Biblia, naghihintay na mailapat. Ang tunay na edukasyon sa pananalapi sa Biblia ay hindi tungkol sa mga spreadsheet. Ito ay tungkol sa mga prinsipyo. Ito ay tungkol sa pagsira ng may pagsunod. Ito ay tungkol sa pagpili ng legacy sa halip na akumulasyon. Pag-isipan ito, mag-aalok ba si Solomon sa iyo ng ginto o payo? At kung nakita niya kung paano mo pinangangasiwaan ang iyong pera, ano ang sasabihin niya?
Nabubuhay ka ba para makaipon o para magkaroon ng epekto, para magpakitang gilas o maglingkod? Ang may layuning kaunlaran ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Ito ay nangangailangan ng isang madaling turuan na puso, aktibong pananampalataya at isang tunay na pagpayag na ilapat ang lahat ng iyong natutunan dito ngayon. Ngayon ay iyong turn. Ano ang gagawin mo sa natanggap mo lang? Kung umalingaw-ngaw sa iyo ang content na ito, i-click ang I like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video tungkol sa karunungan ni Solomon. Espiritual na edukasyon sa pananalapi, kayamanan na may layunin at marami pang iba. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng paghahayag na ito. Let's transform mindsets and legacies together.